nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglili ang isang dalaga, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid. Tayo na po ay nasa huling linggo sa panahon ng Adbyento. At talaga ngayon, ramdam na po natin ang Pasko. Ngayon pa man, nangyayari tayo ng panahon na ito upang patuloy na magdilay, patuloy na maghanda, ihanda ang ating kalooban sa pagtanggap sa ating Panginoon Diyos. Narinig po natin sa ating unang pagbasa si Haring Ahas. Si Haring Ahas po ay hari ng Israel ng panahon iyon at siya ay sinabihan ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Isaías na huwag magpag-alyansa sa kanilang kaaway o huwag magpag-alyansa sa mga paganong bansa sapagkat ng panahon iyon sila ay lulusuin ng mga Assyrians. At ang kanyang solusyon upang magtagumpay na matalo ang kanilang kalaban ay makapag-alyansa sa paganong bansa. Pero sinabi ng Panginoon, humingi ka ng palatandaan. Sapagkat gusto sabihin ng Panginoon kay Haring Ahas na kahit nakakaunti kayo o kayo yung pinakamaliit na bansa, hindi ko naman kayo mababayaan. So, sabi ng Panginoon, ask for a sign. Humingi ka ng palatandaan at papatanayan ko sa iyo, ipapanalo mo ang inyong laban. Pero napaganda na sunod ni Haring Ahas, diba? Sabi niya, hindi ako hihingi ng palatandaan, hindi ko susubukin ang Panginoon. Parang tila napakaganda na kanyang sinabi, no? Parang isang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Pero ang katotohanan, later on, kaya pala hindi siya sumasagot kasi ayaw niya nang babago ang kanyang isip. Ayaw niya makita ang katotohanan. Bakit? Nakilala na niya yung kanyang plano. Nakipag-alyansa na siya sa mga paganong bansa upang mapagtagumpayan ang kanilang laban sa mga Assyrians at Bantao. At alam niya na po ang sunod nangyari at binasya niya po ang susunod ng mga versikulo sila ay magagamit ng kanilang kaaway. Ipinahayag o nagsabing nagtitiwala sa Diyos pero iba naman yung ginawa kaysa dun sa sinabi. Hindi alam ang gagawin, hindi alam kung paano magtatagumpayan ng suliranin, humingi ng tulong sa Diyos, pero hindi naman nakinig ang nagtiwala. Kaya, ano nangyari? Napahama. Ganun din tayo minsan sa ating buhay, mga minamahal ng kapatid. Pupunta tayo dito sa Quiapo, magdarasal, hihingin natin ang gabay ng Panginoon, hihingin natin tulungan tayo sa ating mga suliranin. Pero tulad ni Haring Ahas, may iba na tayong plano, may gusto na tayong gawin. Hindi naman tayo tunay na nagpapasa Diyos ng ating mga suliranin. Bakit? Meron na tayong naisip na solusyon. Minsan nakakalungkot, solusyon hindi maka-Diyos upang resolbahin ang ating mga problema. Kaya minsan, imbis na mapabuti ang mga nangyayari sa atin, lalo tayong napapasama, lalo tayong napapahama. Bakit? Minsan, yung solusyon na naisip natin, solusyon hindi maka-Diyos. Solusyon na hindi nakakatulong kundi lalo pang nakakasama sa atin. Kaya mga minamahal ng kapatid, matingkad na matingkad ngayon, muli narinig natin si San Jose. Kung tutuusin, kung kanyang dadalhin si Maria sa proper authorities in that time, at
at sabihin siya'y nakiapi, tatawagin pa rin siya ng isang righteous person, sapagkat sa mata ng pananampalatayang ito, ang magsabi ng katotohanan at magparusa ng mga tao nagkakamali ay tinitingnan bilang isang karangal-rangal na gawain. Pero si San Jose, hindi lamang niya basta kinutisado ang mga titik at ang mga letra sa tipan, kung hindi ito ay kanyang isinabuhay. Hindi lamang niya basta binasa, kung hindi ito ay kanyang inunawa, inintindi ang kahulugan, siya'y nagdilay. Kaya naman nung dumating sa punto na tinatawag siyang maging tapat sa tipan, ano yung kanyang tinanagin? Awat habag kay Maria. Awat habag sa kanyang kapwa. Kaya instead of submitting Mary to the proper authorities, to the religious leaders at that time, at siya'y napasahan, anong ginawa ni Jose de Castilla? Iiwanan mo na lamang siya ng lihi. Naisip siguro ni San Jose, mahal na mahal mo kami ito, hindi siya nagtapat sa akin, pinapalaya ko na siya. Kaya, hindi ko na siya hayaan pagpasok at umamatay dahil sa kanyang ginawa. May awan pa ba sa San Jose? Kaya naman, dahil sa magandang kalooban ng ating santo San Jose, dahil sa kanyang magandang kalooban at malawak na pangunawa, hindi lamang siya nagdesisyon doon sa kanyang damdamin, sa bukso ng damdamin, kung hindi dahil ang kanyang kalooban, hindi nagabi ng takot at pagkamahala yung mabuti niya ginagawa. Kaya naman hindi mahirap sa akin ng Panginoon na ipaliwanag sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kung si Haring Ahas umoo pero hindi naman sumunod, si San Jose nakaranas din ng paghihirap at suliranin pero mabuting nasunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, isang hamon ito, mga minamahal ng kapatid sa atin, lalo na po habang tayo nagsisikap magpakabuti at naghahanda ng ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Magandang pagnilayan at suriin ang ating mga sarili, yung sa ating masyado na mabala sa mga bagay, sa mga bagay na wala tayo sa tahanan, ano bang dapat bilhin, sino pa yung walang regalo. Pero hindi na mahalaga mga minamahal ng kapatid ng isang handang puso na tumanggap sa Panginoon. Kaya nga po, upang maging matinggan sa atin at marinig natin ang kalooban ng Diyos, ano ang dapat natin gawin. Hindi lang tayo basta magdarasal ng mga debosyon. Hindi lamang tayo basta dadala ng banal na misa. Well, that's the highest form of prayer. Pero, kung mga bagay na ating ginagawa ay hindi naman handa ang ating kalooban na tanggapin, halimbawa si Jesus sa banal na sakramento, nasasayang ang ating pagdala ng banal na misa. Kaya ano dapat natin gawin? Kung may mortal sin, you go first to the confession, pagpakumbabang aminin ang kasalanan, kasi nasasayang ang pagkakataon pag hindi handa ang kalooban. Tignan niyo yung karanasan ni Haring Ahas. Masyadong nag-alala, hindi handa ang kalooban at ang nangyari na pangaka. Isa Jose, ganun din, hindi alam ang gagawin, nabigla, natakot, pero dahil handa ang kalooban, bukas na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hilingin po namin ang pananalangin ni San Jose, nawa tayo rin ay magkaroon ng isang puso na gagawin kay Jesus, isang malinis sa tanda at naggabi siya sa ating kalooban. Amen. Magsitayin mo tayong lahat ng pahit namin ng ating palataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na mayroong langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo,
Ipinanganak ni Santa Maria Belen. Pinagkakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanawag sa kinoroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mamuling. Umakyat sa langit. Naluluklok sa ngalan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang mapalilito at uhukog sa nakabuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, nalalapit na ang kalawalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Ilingin natin siya na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, paglayin nawa namin iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatututuhanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan, si Kristo, sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, sa loob at ibahagi nawa namin mga natitiplo ngayon kay Kristo, ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng kapahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal nga ng Diyos, tulungan mo kaming mais sa loob ng iyong salita, ang Emmanuel sa amin, bawat pasya at gawa. Inihiling namin Diyos sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo at sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na